Hi love, wala namang masyadong mangyayari ngayong araw. Pero samahan nyo na lang kami magluto ni Senny ng pang-dinner namin. Medyo matagal na nga rin kaming hindi nakakain at nakapag-ulam ng pansit canton na may itlog. Kaya imbis nga na munggo ang uulamin namin ngayon ay mauuwi nga kami sa noodles. Napakayabang kasi nagsilaglagan tuloy. Yung mga kiat-kiat at kiwi nga na yun ay nakuha ko pa ngayon sa free pantry at balak nga namin yun kainin ngayon. So dito, isasabay-sabay ko ng salang lahat para mas mabilis matapos. Inuna ko na nga magpakulo ng 2 pan ng tubig kasi yung isa para sa pansit canton at yung isa naman is para sa sago. Yes love, gagawa ulit kami ng taho ngayon. Ito kasing si Senny nainggit sa una kong ginawang taho. So bumili siya ng ingredients tapos samahan ko daw siyang gumawa. Pero nakalimutan niyang bumili ng white na gulaman. Buti na lang nga meron pa akong natirang kalahating gulaman dito. Feeling ko rin hindi magkakasya yung kalahating gulaman na yun kaya dinagdagan ko na lang ng kalahating gulaman din pero kulay yellow na. Medyo madilaw nga ang magiging resulta ng taho natin kasi nga naglagay din ako ng yellow na gulaman. Pinainit ko nga pala yung soy milk dyan bago ko nga nilagay yung gulaman. Tapos dito naman sa may left side, dito ako nagluluto ng pangsago. So ito ang soy milk na may gulaman, papalamigin lang natin yan para tumigas ng kaunti. So habang pinapalamig namin yun, asikasuhin naman namin tong pansit canton. After ko ang mailagay yung mga pasta niya, tsaka ko na nga nilagay yung mga seasonings at saka yung mga liquid ingredients. Magkaibang flavor nga pala ng pansit canton to. Yung isa, mi goreng, tapos yung isa naman ay Lucky Me. Yung mi goreng nga na yun ay binili na namin yun dito, tapos yung Lucky Me naman ay dala pa namin yun nung umuwi kami ng Pilipinas. Nag-fry nga rin pala ako dito ng 2 itlog, nilagyan ko lang to ng konting paminta at konting asin. Magkaiba nga yung pagkaluto ng 2 itlog na to kasi si Senny ayaw niya ng malasado. So ang ginawa ko nga sa isang itlog finlip ko na nga lang para maluto siya side by side. So ayan, luto na nga ang pang-dinner natin. Tara, samahan niyo muna kaming kumain. Hindi nga spicy yung 2 pansit canton na niluto namin kaya sasabayan ko na lang siya ng isang buong sili. Sobrang namiss ko nga talaga mag-ulam ng pansit canton kaya napadami din ako ng kain. So ayun, sakto, pagkatapos nga namin kumain luto na nga rin tong sago na sinalang namin kanina. So hinugasan ko lang to sa malamig na tubig para hindi siya magdikit-dikit. Ngayon, magluluto naman ako ng arnibal. Sobrang dali lang naman ito lutuin kasi magpapakulo ka lang dito ng tubig tapos lalagyan mo lang to ng brown sugar. And then ipapareduce mo lang yung tubig nito hanggang sa makuha mo na yung tamang lapot na gusto mo. So ayan, okay na nga ang arnibal natin. Nga pala, may mga nag-comment nga sa inyo sa comment section nung unang gumawa nga ako ng taho na mas okay nga daw yung sago at mas masarap kapag nilagyan din ng arnibal. So dahil masunurin ako, nilagyan ko siya ng arnibal. Nung nakaraan nga, napaka-perfect ng nagawa kong soy milk pero ngayon medyo mabasa-basa siya. Siguro sa tansya ko, kinulang kami ng lagay dito ng gulaman. Hindi kasi kami mahilig magsukat-sukat, tamang tansya-tansya lang kami palagi kapag gumagawa or nagluluto. Pero feeling ko kapag ilagay to sa fridge may ititigas pa to ng kaunti. So let's see love kung ano magiging lasa nito. Pero in fairness, yung arnibal ko ngayon is napaka-perfect ng pagkakagawa kasi nung nakaraan love, yung ginawa kong arnibal is sobrang tigas. Pero in fairness, sa gawa namin ngayon, lasang taho pa rin naman.